Pagdadala ng gold or ginto pauwi sa Pilipinas galing sa ibang bansa. Napakarami kasi nagtatanong nito guys, kaya puwera sa personal kong experience sa pagdadala ng ginto pauwi sa Pilipinas galing dito sa Dubai, ay nagtanong-tanong din ako mismo sa mga kakilala ko na alam kong nagdadala ng maramihang ginto pauwi sa Pilipinas, na nagtatrabaho din sa isang jewelry shop dito sa Dubai. Alam nyo naman kapag nagpo-promo ang isang jewelry shop, lalo na kapag na-reach na nila ang kanilang target, ay mga staff ang unang-unang bumibili dyan, kaya talagang nakakaipon sila ng ginto. At sa kanila din ako bumibili ng aking ginto or ng mga suot-suot kong ginto at mga tinatago ko para naman isang investment. So, base sa shinare niya ay kada uwi niya sa Pilipinas ay almost worth 1 million pesos ang mga ginto na dala niya pa uwi sa Pilipinas or sa bansa natin. What? So, ang tanong ng karamihan, kailangan pa daw ba ito i-declare sa custom online or hinahanapan ba ito ng mga resibo sa Dubai Airport? But take note guys, bawat OFW ay may kanya-kanyang experience or iba-iba ang experience ng bawat OFW, kaya sana maging guide lang ito sa mga makakapanood base sa experience ng iba at sa personal ko ring experience kada uwi ko sa Pilipinas. So may dalawang situation siyang sinabi na nangyari sa kanya at sa kapatid niya. Dahil nung pumunta dito yung kapatid niya sa Dubai para magbakasyon or para mag-tourist, at nung umuwi na yung kapatid niya sa Pilipinas ay sa kapatid niya pinadala yung mga ginto na naipon niya. Pero guys, sa sobrang dami ng ginto ay nakita ito ng Bureau of Custom at tinawag siya ng Bureau of Custom officer sa booth nila. Dahil yung mga gold pala na dala niya is yung mga tag 1 gram lang na pangbata. Kaya guys, nagmukha itong marami dahil sa iisang location niya lang ito nilagay sa kanyang hand carry baggage. Dapat pala ang gagawin doon para hindi magmukhang marami ay paghihiwa-hiwalayin ng lalagyan. For example, maglalagay ka sa iyong laptop bag, sa iyong hand carry baggage, at sa iyong personal bag para hindi magmukhang marami. Dahil kung almost worth 1 million pesos na gold, ay sobrang dami talaga lalo kung tag-1 gram lang or 1 gram lang kada piraso. Dahil guys, nadidetect yan sa scanner, hindi sa halaga ng ginto na binili mo or ng dala mo, kundi sa ginto na piraso kung gaano ito karami sa loob ng bag mo. Sinadya nila mamili ng ganon karami at puro pang bata dahil nga ibebenta nila ito sa Pilipinas. So ang end up ay pinapabayad yung kapatid niya ng Bureau of Custom ng almost 30,000 pesos. Pero bumaba ito sa 20,000 pesos dahil nirason ng kapatid niya na ipang-giveaway ito sa isang kasal. Ang tanong ng karamihan ay kung kailangan daw ba i-declare ang maramihang gold kapag uuwi sa Pilipinas sa Bureau of Custom online. Ang sagot guys ay hindi naman daw. Dahil ang required daw i-declare is kapag may dala kang cash na higit sa 10,000 US dollar. At kapag sa peso naman ay higit 50,000 pesos ang dala nyo. So required itong i-declare sa Bureau of Custom online pauwi man sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa. Sa mga nagtatanong kung hinahanapan daw ba ng resibo sa Dubai Airport kapag ganong karaming gold ang dala pauwi sa Pilipinas, ang sagot guys ay hindi naman daw. Pero just in case man nahanapan sila ng resibo ay meron naman silang maipapakita. But take note guys na bawat OFW, inuulit ko, ay iba-iba ang experience. At yung pangalawang situation guys is yung siya mismo umuwi sa Pilipinas. At again, may dala ulit siyang maraming gold dahil naipon niya ulit ito na binili niya sa kanyang shop at sa mga kabilang shop na nagsisale or nagpo-promo. At yun lang naman daw ang ginawa niya, pinaghiwa-hiwalay niya ito at hindi niya pinagsama-sama. Nilagay niya sa laptop bag, sa hand carry at yung iba sa kanyang personal bag. At wala naman daw naging problema at nakalabas naman daw siya agad after niya dumaan sa scanning machine. At nga pala guys, yung mga suot-suot yung gold ay hindi na pala yan kasama sa chine-check ng Bureau of Custom. So, ang ibang OFW, ang style ay sinusuot nila yung maraming gold nila, lalo na kung kwintas or bracelet. Pero wag nyo man ipakalandakan na napakarami kayong gold. So, ilalagay nyo lang siya sa ilalim ng damit para hindi naman kayo mahalatang yayamanin. Dahil guys, hindi naman yan pinapatanggal kung dadaan kayo sa human machine or sa scanning machine. So, sa personal kong experience naman guys, ay meron akong dalang 6 na gold. So, yung isang kwintas ay suot ko, at yung isa naman na bracelet ay nandito sa kamay ko. At yung 4 ay nasa hand carry baggage ko. Pero guys, take note ha, kapag nagdadala kayo ng gold sa Pilipinas, lalo na kung dadaan kayo sa NAIA,
ay lagi nyong i-check kapag dumaan kayo sa scanning machine, lalo na sa mga screening officer. Dahil alam niyo naman na napakaraming malilikot ang kamay sa Pilipinas. Nakakalungkot man guys, pero yan ang totoo. Ang EFCDF naman ay ang online version ng Foreign Currency Declaration Form na ginagamit ng travelers upang i-declare ang halaga ng foreign currencies na ipapasok o ilalabas ng bansa. Kung ito ay lalagpas ng $10,000 upang maiwasan ang money laundering, illicit financial flows, and tax evasions. Tandaan, kung Philippine peso ang dadalhin or ilalabas sa bansa at higit ito sa 50,000 pesos, ito ay nangangailangan ng authorization galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ECBDF at ECDF ay pwedeng ma-access gamit ang inyong mobile phone or laptop. Easy, diba? Pwede rin kayong pumunta sa Customs Declaration Counter upang ma-assist kayo ng ating mga customs officers sa pag-fill up ng forms. Kayo guys, ano ang experience nyo sa pagdadala ng ginto pauwi sa Pilipinas? At sana sa mga makakapanood nito ay maging guide lang ito guys, dahil gaya ng sabi ko, bawat OFW ay may kanya-kanyang experience. So sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.